Afternoon po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is July 19, 2026 at andito tayo ngayon sa may Victory Liner Cubao. Dito yan sa Medinburg Street, Immaculate Conception, Cubao, at dadalhin po natin yan sa may mahina internet eh.
Samantalang stop na doon.
Paolo, magandang gabi po si Bert po ito. Welcome to the program. Magandang gabi, Bert, at sa inyong mga taga-subaybay. Oo. Unang-una, attorney, no? Ano ba? Bubuksan ba nila o hindi? O ipapasabi na ba nila o hindi? Ano po ang nakikita nating posibilidad na gagawin po nila o ipapasabi na po nila yung bank records po ni Vice President Sara Duterte? Kasi mahirap po hulaan or unahan yung Senado ukol doon sa pagbubukas ng bank records. I think bagaman malinaw, maganda yung presentation both ng prosecution at defense sa mga pinakamalalakas na argumento para sa kanilang side. No? Malinaw naman at least sa mga impeachment observers, scholars, no, na dapat buksan or meron tayong precedent para buksan yung kahon at ipasabila yung mga dokumento na ibigay. Bagaman malinaw yung atas, I think yung pananagutan at kung ibig sabihin nito sa prosesong ito, hindi naman natin maitakaila na may halong politika yung prosesong impeachment. At dahil dito at sa mismong margin sa Senado, doon sa mayorya at minorya, maging doon sa recent na surveys na lumabas in favor kay VP Sara, mahirap sabihin kung paano ano yung tumatakbo sa isip ng mga senador natin ngayon. So kailangan natin ilang tabayanan bukas kung saan maririnig kasi natin sila magtanong doon sa mga abogado ng parehong panig at posible na mag-decision din sila bukas. No? Ang sabi kasi attorney nung defense, tila magiging fishing expedition kung papayagan na isabina yung mga dokumento nga po na hinihingi po ng impeachment court. Sa tingin nyo, attorney, gaano pa kahalaga yung, kasi ang inakatwiran din nila, syempre ang Vice President po ay may data privacy din dahil karapatan niya po yan, opo, at ng kanyang asawa na si attorney Man Scarpio. Tingin nyo, attorney, paano titimbangin ito ng mga center judges natin dahil at ang mga Pilipino din kasi ang kinakatwiran nga nila may data privacy ang pangalawang pangulo, pero paano natin titimbangin dahil ang dinidisplay ngayon dyan sa Senado ay pinakamataas na isa sa pinakamataas po na leader po ng ating bansa, hindi naman po ordinaryong tao ang ating Vice Presidente. So paano po natin titimbangin ito, attorney? Magandang tanong yan. Siguro may tatlong mabilis na punto. Una, pagdating doon sa fishing expedition, kahit pa i-apply natin yung mga patakaran ng korte na hindi naman immediately na-apply dito sa kasong ito, hindi na rin ganoon ka pinapaboran yung argumentong fishing expedition. Ibig sabihin nun, kahit sa mga patakaran natin sa evidence at nagpahit kasi ng support or sa evidence yung problema natin, I think mga 2019, no? Malinaw naman na hindi na mas interesado tayo na malaman makapasok yung karamihan ng ebidensya tapos hayaan yung mag-decision na mag-decide na batay doon sa ebidensya na nasa harap niya, hindi sila pipinin yung pagdamas ng ebidensya mismo. Pangalawa, nakapagod sa punto na hindi naman kasi ito normal na legal na proseso. No? Yung impeachment may halong political na aspeto yan, or actually majority yung aspeto niyan political. At historically sa ating bansa, napakahalaga ng disclosure ng mga dokumentong ito kasi kadalasan yung paggawa ng korupsyon or sa pamahalaan or hindi gotten wealth ng mga public officer, nagiging nakikita siya dito sa mga dokumento na hindi naman kadalasan nakikita ng publiko o dito siya naitatago or dito makikita kung paano tinatago. So, yung past two impeachments natin, yung era pa kay CJ Corona, yung tenor ng mamamayan at least ay, ilabas yung dokumento, hayaan nyo na mag-decision mismo yung kaumbayan at yung Senado ukol dito. Pero yung tatlo siguro, or yung pangatlo at yung pinakamahalagang punto ay yung right to privacy kasi ng public officer, kinikilalan na niya yan pag-apat pala niya sa pwesto na mas maliit yung saklaw niya kumpara doon sa pribadong individual. So kapag naging public officer kasi, mayroong mga requirements sa batas at sa legal batas or sa constitution kung saan klaro na nagbibigay daan yung privacy right ng individual doon sa mas malaking konsiderasyon or kahalagahan ng pananagutan sa pamahalaan. So unang-una required po kami lahat na mag-file ng salin. At para sa mga matataas sa pwesto, hindi namin required yung pagkahain ng salin. Then required ng sa ibang batas mismo na ilahat sa publiko yung kanilang salin or yung estado ng kanilang assets, yung mga utang nila, yung net worth.
kanyang interest or karapatan. Ang attorney, no, ang bola kasi sa korte, paano ba maging proseso, attorney? Kung syempre, asahan na natin na hindi na magpipirma ng secrecy waiver ang pangalawang pangulo para siya na mismo ang mag-waive ng kanyang right. Ano ba magiging proseso nito, attorney? Pagkabubutuhan sila bukas, o papadalaan o soon ang BIR commissioner, ganun po ba yun? Well, may posible na bumoto sila kaagad. Pero posible rin kasi sa kasalukuyang rules ng impeachment trial natin na yung presiding officer yung pinaka-decision. Tapos pwede yung question yung kahit sinong enter yung decision niya ukol doon sa procedural question na iyan. So in the final analysis, baka bumotohan, hindi na natin alam kung boto kaagad or mag-decision muna yung presiding officer natin. In any case, pag bumoto sila, ay sabihin natin na nag-grant yung request para sa subpoena, mag-i-issue ng kautosan yung Senado dito natin sa, I think, sa Anti-Money Laundering Council at sa Bureau of Internal Revenue kung saan uutusan sila na magbigay ng mga dokumento na nire-request nila. So, posible din, hindi pa natin alam kung paano may nature nito, no? Posible din na partially grant yung request. Ibig sabihin nun, baka pumayag na yung records relevant kay Bibi Sara ay lahat. Pero yung mga pertaining exclusively doon sa asawa niya, baka hindi masama. But hindi pa natin alam. Kasi sa kasalukuyan, yung motion na hindi natin ay, or hindi ng prosecution rather, ay focus sa yung parehong dokumento pertaining to both yung Vice President at yung kanyang asawa. Pag, di ba, attorney doon naman, so, hindi ko alam kung tama itong information na, kapag nag-request ang impeachment court sa BIR, dahil alam naman natin na ang makakapag-ano lang ng BIR ay kailangan pa ng request ng Presidente. Tama, no? Kailangan pa ng approval ng Presidente bago ilabas yung kanyang mga BIR records, no, attorney? Hindi po. Kung yung nagputos na po mismo yung Senado, yung sa BIR, hindi na po ito kailangan dumaan sa Pangulo. Yung pagdaan po sa Pangulo ay exception ayon sa BIR, with or without the impeachment court or sa Senado. So kung pumayag yung Pangulo ng buksan yung bank record or yung BIR records, sabi yung tax records ni Sara, then bubuksan talaga siya ng BIR. I guess sa kasalukuyang pa lang po na hindi naman, obviously, hindi magkasundo yung Pangulo at Vice President ngayon. Baka iwasan lang din ng Malacanang na mahirap sa kusot na ito at hayaan nila na yung Senado yung mag-desisyon ukol dito sa bagay dito. Ang maiba ko, attorney, karamihan ng mga ordinaryong Pilipino, ang kanilang thinking ay ang hirap i-comprehend itong nangyayaring impeachment trial at magiging medyo legalistic, kumbaga, nagiging more technical yung nagiging proseso. Ano ba ang dapat na ginagawang approach o ng mga senator judges pagdating dito sa tinatakbo ng hearing? Kasi as all we know, attorney, diba itong ginagawang impeachment trial ay iba ito doon sa typical na trial na ginagawa sa loob ng isang korte. Ano ang dapat bang approach ng mga senator judges natin nang sa gayon ay maintindihan din ng mga ordinaryong Pilipino yung ginagawang proceeding dyan sa Senado? Opo, tama po na. And I think naging kritisismo namin yung mga akademiko the last 2 weeks na yung tinatawag namin na over-judicialize na itong proseso na ito. Kahit sa totoo lang po, no, kahit yung mga abogado ayaw na panoorin yung pagpili. Sa tingin mabuti para sa pananagutan kasi hindi natin malalaman na yung katotohanan tungkol dito sa mga aligasyon at mga seryosong aligasyon dapat kay Duterte. So, pwede kasi tayo tumingin doon sa last week, impeachment trials bilang gabay. Bagaman madaming abogado, yung Senado noong panahon ni Corona or Chief Justice Corona at Pangulong Estrada, hindi naman po yung pakiramdam ay puro legalistic or masyadong legalistic yung approach. So, unang-una naroon yung willingness ng parehong panig ay in-instructan din naman kasi sila na pagdating doon sa pagpapakita ng testigo or pagpapresenta ng ebidensya, hindi po kailangan lahat ng bagay ay o-objectan or lahat ng bagay ay dadaan doon sa technical na rules. Kasi hindi po itinakda ito bilang isang proseso sa korte. So kung korte po ito, pakas po yung nangyayari so far as ma-higpit yung bawat panig doon sa pag-object, or yung formalities nila. Pero sa kasalukuyan mo kasi, nakaka-dissolve mo na po siya doon sa paglalahad ng naratibo ng bawat panig. So, yung isa on the lawyer side, baka kailangan po i-adjust doon. But yung isa po kung kailangan ay di mag-iba ayon sa mga senador mismo. Hindi kasi madali po dito sa procedural delays sa
last 2 weeks, hindi naman po nanggaling sa magkabilang panig, nanggaling po sila sa mga senador. So hindi naman natin ipo-point out kung sino po in particular kasi naman po naman po tayo ng lahat ng proseso. Pero malinaw din po kasi na madami po sa issues pagdating sa proseso, yung legalities niya or yung technicalities niya, hindi po nagagaling sa mga abogado, nagagaling po sa mga senador. So delikado po yun, hindi lang dahil na-technical yung proseso, pero mawawala yung perception ng taong bayan na walang bias yung mga senador pag nag-decision sila. So importante din po siguro sa Senado na mas may control sila dun sa proseso, kabilang na po doon sa yung repeated na objections or yung posturing ng mga senador natin. Last din lang po, attorney, ano po ang may papayo natin o message po natin sa Purino ngayong gantong trial sana ay natandaan po dapat natin alamin dito sa pagpupo ng impeachment trial ngayong third week po ng trial. So, naiintindihan ko po yung ko dito sa nangyayari kasi nga po, lalo na dahil sobrang pinilipitin na ng approach kasi objection. So, mag-isa natin ang kaunti kasi mahalaga yung usapin na ito eh. Lalo na kung yung sa ano ba ang mahalaga sa pangalagaan. Siguro yung pangalawa ay mahalaga din yung pressure sa Senado na mabilisin yung proseso at hindi ibig sabihin na mabilisin na hindi nabibigyan na pagkakataon yung mga pagpagin na magsalita. It's just that dapat mas kontrolado yung pagpapaanod sa proseso yung kasi yung mga abogado yung napapatakbo. Kasi kung ang ganun po yun ang nangyayari ngayon. Pagkakalap po siguro at pinakamahalaga yung pagbilis ng paulit ng pagbasis at prosecutor sa next week. Kasi po yung first 2 weeks ang concern lang natin nila yung video. No? Nakita naman na po natin karamihan kasi nag-viral naman po yun. Yung lalabas po na evidence po lalo. I think this will happen sa exclusion of prosecution. Ay kung din sa investigation, so makikita natin kung seryoso pa ng interest na binitawan ni Umano ni Sara at magiging dito sa issue ng bank records, no? Kung yan na po ang susunod na iyahain ng prosecution at hindi po kasi natin alam kung ano yung sequence nila. Pero ito po yung mga bagay na hindi pa po natin nakikita doon sa House of Representatives na nagkaroon ng committee hearings at maging sa public na mismo sa media. So, critical po yung mga lalabas na testigo at ebidensya sa mga sumusunod na araw at trabaho tukurin po natin bilang mga mamamayan na investigator dito sa bagay na ito ng seryoso na manatiling na manood dito sa conversations. Ang attorney, ipunto ko lang kasi parang paramihan ngayon lalo na sa social media, nakabase lang sila o nakafocus lang sila dun sa puntos ng dalawang panig na nakakalimutan na kung ano ba yung merito, ano ba yung talaga totoong dapat mailabas o mailahad ng dalawang panig. Tama po, hindi po itong boxing na 90 rounds na kada araw ay may nananalo, may namatalo. May mas malaking kwento, may mas malalaking issue na pinag-uusapan po. So, I think yung delikado nga po dito kung masyado natin tingin natin sa proseso nito ay hindi na natin natitignan or naaalala yung issue na yun. Ang iisip na lang natin ay ito nakapuntos ngayong araw na ito. Or yung magiging viral pagkatapos na yung trial sa kada araw. So, mas mahalaga siguro na bumalik tayo dun sa issue. Pakilala din siya para sa parehong panig sa prosecution sa defensa. Kasi pag honestly, nakakatulong sa defensa po yung tao gusto mag-shoot out. Kasi normal naman po yun, expected po yun. Hindi rin po siguro makamubuti for Sara in the long term. Kasi ibig sabihin po, no, hindi po na isa to. Ano, maayos. Yung mga seryosong paratang na maglaban sa kanya. With that, attorney, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong gabi at ingat po. Maraming salamat po. Magandang gabi. Ayan po si Attorney Paulo Emanuel Tamase, ang Associate Dean at Assistant Professor for the University of the Philippines College of Law. Sa oras po na 6:34 po ng gabi, magbabalik po ang programa Story Outlook. Mainit na po sa bukas, ngayon ilalabas Story Outlook. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado, CCMM. Nanonood ka sa takikilan sa Si Lucio magdadalawang taon. Tatalawa na. Oo, ayan, nagpo. Ito pa lang nangyari dyan kay Tenten yan. Nagsumbong sa
Abilisin din kayo ni Kitatang Bibeng at siya po ihata ngayon ay pauwi na dyan sa Bulacan para wala mag-ingat sila. Ingat po. So, ayun, mga kapuso, yan po yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi. May commercial ba tayo? Puno ng laman, ha? Oo, marami tayong pag-uusapan. Mag-commercial muna tayo. Mga kapuso, mag-okay meeting, magbabalik po kami makalipas sa ilang paalala. Ang oras sa buong kapuluan, 6:35 na po ng gabi. Labanan ng fake news. Tama, totoo. Presento 594 Superadio DZBB Balitang Totoo. Mga kapuso, ako po si Melo Del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising na gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Mercury Drop, 24 oras sa mga kiling lugar. Mercury Drop, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrop.com. Lymphatic drainage, ang paraan pang makabawas ng pamamaga at bitog sa katawan. Balikan ang mga benepisyong dulot nito sa lecture ni Dr. Eninel Calvario sa usapang Kay Galing. Maraming impormasyon tungkol sa ating kalusugan ang matututunan dito lamang sa Healing Galing. Live tuwing Sabado, 9:30 a.m. sa GTV at sa DZWB. Pakinggan ngayong Lunes sa Sumpa sa Puso. Hindi! Hindi masamang gumastos para sa sarili kung wala kang ibang responsibilidad. Makareklamo ko na pagod ko sa trabaho. Ako ba hindi pagod? Pagod din ako, Darwin. Pagod na ako. Dahil sa joint pain at arthritis, mag-artrisin. Bibili ang artrisin. Tigaw at hindi maaaring gamitin paggamot. Ano ang uri ng sakit? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue balita at talakayan ang ating pakinggan. Story Outlook. Sa oras po na 6:37 po ng gabi, nagbabalik po ang programang Story Outlook. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Tizon. At sama-sama po nating talakayin ang mga maiinit na balita na magiging balita sa darating na linggo. Nakausap po natin kanina si Attorney Tamase at ipaliwanag nga po niya yung magiging posibleng aasahan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayon pong linggo. No? At mamaya po meron din po tayong makakapanayam mula naman dyan sa QCPD po para nga po sa gagawin nilang safety drill regarding nga po dyan sa mga nangyari po na incident ito ng pamamaril. At ipasok po muna natin ang balita. Mga kapamilya, niyanig po ng magnitude 5 na lindol ang karagatang sakop ng Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental kanina pong alas 4 at 19 ng hapon. Tectonic po ang naging origin ng lindol na may lalim na 10 kilometro. Naitala po ang intensity 2 sa General Santos City. Walang inaasahang pinsala pero posible po ang mga aftershock dulot ng lindol. Ayon sa PBOX, ito ay bunga pa rin po ng aftershock ng lindol na naganap noong Hunyo 8. Para po sa iba pang mga balitang kumpirmado, sigurado, manatili pong nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at sa DZMM Teleradyo. Ayan, nagbabalik po tayo sa oras po na 6:39 ng hapon. Nagbabalik po ang Story Outlook. Kasama niya pa rin po si Radyo Patrol, Bert Tizon. At yun nga po, no, bago po tayo naputol kanina, at dahil nga po din sa lindol, kapag sasagawa po ng ang Quezon City Police District po na ang active drill po, no, yung safety drill po para nga po doon sa mga posibleng active shooting sa loob po
ng mga paaralan sa lungsod po ng Quezon. At yung iba pong mga barangay, yung iba pong mga LGU ay nagsagawa na po, taon na po nagsagawa ng mga similar drill po, katulad po dyan po sa Quezon, dyan po sa may City of Manila, ay nagsagawa na po sila na ang safety drills po doong mga nakaraang linggo. Doon po sa loob na gagawing na safety drill ng QCPD no po ay yung po ay tututok kapag meron pong insidente po ng active shooter sa loob po ng mga paaralan, stabbing, bomb threat, riot at iba pa. Layon po ng safety drill na ito na ihanda ang mga estudyante at guro sa tamang pagtugon sa emergency at yun nga po ay gagawin po nila yun. Magkakaroon po ng orientation, simulation, exercises at magkakaroon po ng mga audio-visual presentation para po maging handa po yung ating mga mag-aaral, mga guro, mga school personnel po pagdating po sa ganitong mga senaryo sa loob po ng mga paaralan. Kanina po ay nabanggit po natin na may isa nga pong namimigay po ng cellphone online at ipinapromote po ang online gambling. Opo, kapalit naman po ito yung pagpapromote ng online gambling. Makakapanayan po natin sa linya po ng komunikasyon si Sir Art Samaniego, isa pong cyber security analyst at co-convener po ng Scam Watch Philippines. Sir Art, magandang gabi po. Si Bert po ito. Welcome to the program. Magandang gabi, Bert, at sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Unang-una, sir, hingi lang po ako ng reaksyon at ng inyo po, ng stand po ng inyong grupo regarding po sa ganito po paraan na pagpapromote po ng online gambling. Ano po ang posibleng epekto nito, especially po doon po sa ating mga kapamilya po na exposed dito sa ganitong, syempre po yung iba pong mga pamilya din, meron na din silang mga kamag-anak na nalulog sa ganitong klase po ng pagsusugal. Ano po kaya ang posibleng implikasyon nito, Sir Art? Kasi ngayon, nakita mo yung shift ng advertising. So, yung traditional advertising, billboard dati, newspaper, TV, radyo. Ngayon, ito na ang ginagawa ng mga gambling operators. Gumagamit na sila ng influencers. So, sa paggamit na lang ng influencers, hindi halata kasi parang napopromote lang, di ba? Namimigay lang siya. Pero, ang pamimigay niya, nakalagay doon na ipalo dapat yung page, yung gambling page. So sa pamamagitan nito, yung mga nag-follow, sasabihin nila, sa isip nila, ay follow lang naman to. Follow lang naman to, sasabihin nila. Pero hindi nila alam dahil sa pag-follow nila, mababago na yung algorithm nila. Mas pro na sila doon. Magkakaroon na, mas pro na sila sa mga gambling ads ngayon, sa mga gambling apps na tinatawag. So, siyempre, sasabihin naman ng mga influencers na ay, trabaho rin naman namin yan. Diba, ganun yung reason nila. Pero, maaaring hindi nga sila yung gambling operator, pero meron silang, para sa Scam Watch Pilipinas, meron silang share ng moral responsibility dito for encouraging people, lalo na yung mga bata na mga followers nila. Yung namimigay ng iPhone, ang dami ng batang followers, diba? Yun yung mga yun yung nagiging financially vulnerable na sa mga to dahil sa mga sugal na to. So, alam mo, documented yun eh. Ang daming mga nalulong sa sugal, ang daming mga pamilyang nasira, may nagpakamatay dahil sa scatter at kung ano-ano pang mga epekto ng mga sugal na to. Sir Art, siyempre meron naman ng mga initial na ginawang mga polisiya ang pamahalaan at yung mga regulating body po na nagbabantay dito sa mga gambling operators. Sa tingin nyo, ay sa hype time na ba din na magkaroon ng polisiya naman para doon sa mga mag-i-endorse at pati dito sa mga social media platforms? Oo, dapat meron na. Parang kita mo ngayon, wala ng advertisement ang sigarilyo, di ba? Sa nagawa ng gobyerno yan kasi nakakasama talaga siya. Nakakasama siya sa katawan ng tao. So, ang online gambling, naging epidemic na to na hindi alam ng mga tao kung na hindi napapansin. Pero, ang proportion nito, sa dami ng naaanin dito, ang dami na kasi yung mga gambling operators na hindi naman sila kumikita sa mga nananalo. Kita sila sa mga nalululong sa sugal. So, ang masama pa ngayon, ini-shift ng mga gambling operators ang blame doon sa iialik sa sugal kasi meron naman daw silang warning na play responsibly.
Recently, meron na isang artista na sikat. Ang sabi niya, yung sa billboard niya, pag hindi na maganda, stop ka na. Ibig sabihin, tumigil ka na daw. Pero, di ba parang, ang shift ngayon ng blade, sila sa nakaadik sa sugat. Naghuhugas kamay nila. Wala kami kasalanan dyan. Nag-warning naman kami. Ganun na yung mga nangyayari ngayon. Ay, yung logica to, deeply flawed. Kasi hindi naman natin tatanggap na nagbawa yung mga drug pushers at sabihin, oh, hinay-hinay ka lang ako eh. Binigyan ng droga yung mga tao. Hindi pwede yun kasi pag naging addict ka na dyan, yung tao wala nang at responsibility sa mga influencers at endorsers na nag-iinganyo sa mga kabataan, nag-iinganyo sa mga tao na magsugal. Tsaka Sir Marco, parang hindi konsensya na rin din siguro, initiative na rin siguro ng mga actors, mga influencer, sa kanilang sarili din, no, na huwag promote ng online gambling kasi nga, pwede makasama na sa pagtulo. At especially din, siyempre, ano lang, dahil yung mga posts na mga kinukuha, mga endorser nito, yung mga talagang popular, merong milyong-milyong mga followers at mga subscribers sa kanilang mga social media platform. Kung ang mga influencers na to, itong mga artista na to, talagang they care about responsible gambling, dapat itanong nila sa sarili nila na kapag po-promote mo ng activity na merong well-documented addiction, financial hardship, sa family conflict, tama ba ito sa messaging nila? Yun lang ang dapat isipin nila na ito nakakasira ng buhay, bakit mo ipopromote? Tsaka ano din dapat yung pagtingin natin o ng walang public din at ng ibang mga nalagit na gumagamit ng social media na online gambling dapat masama agad. Pero dahil nga dito sa mga paggamit ng mga influencer parang nagkakaroon ng addiction yung kanilang thinking dahil sa mga endorso ng sikat ay maka-save tama rin po. Oo, tama. Yun yung hindi kasi advertising. Kasi pag nakita mong billboard, meron kong binibenta. Ay, ayaw ko dito. Parang meron kong binibenta. Parang gano'n. Meron kong gustong magagastos sa iyo. Influencer ay nagbigay sa'yo, nag-suggest sa'yo, o nag-recommend. Parang yung endorsement nila, ay, ito palang taong to, ito online gambling dito. Pag-online gambling nila, ang mga gambling company, ang profit nila, doon sa talo ng tao. Dapat yung mga influencer, kumikita yan, doon sa mga promotion nila. Samantalang yung mga addict na sa sugal, ang nabibiktima dito, ang naglulusa, ang pamilya nila. So ito lang yung dapat isipin ng mga influencers natin at siguro ng mga regulators natin kung ano ang dapat ipagbawal sa online influencers. Kahit dapat talaga siguro magkaroon ng dialogue sa mga consultation din sa mga stakeholders kung dapat din ba siguro i-regulate din yung pagpo-promote ng online gambling sa social media dahil nga actually yung typical na addiction sa mga kalsada ito na ang panibagong ang panibagong anyo ng addiction ay through cyberspace na po, through online. So siguro sir, no, napakahalaga din siguro na magkaroon din talaga ng polisiya pagdating sa ganitong pag-i-endorso ng mga online gambling. Oo, tama. Agree ako dyan kasi halimbawa yung kakilala ko mismo humingi ng abuloy sa mga kaopisina niya kasi namatay na yung nanay niya. Yung pinagsusugalan niya. Ang nanay niya buhay na buhay. Yung dumalaw yung mga kaibigan niya, halos magtakbuhan kasi yung nanay yung nagbukas ng pinto. Pinagsusugalan pala niya. Online gambling yung kinolekta niya abuloy. So ganon kasama ang nadudulot dito sa hindi lang sa pamilya, kundi sa sarili talaga sa mga nagiging addict sa any form of gambling. Maging legal man yan o illegal gambling. Na lang po Sir Marco, ano po kaya ang paipapayo natin sa publiko nang sa gayon mag-shift o mag-change din yung mindset nila at para itong itong sugal hindi lang kasi parang kasi may mga lumalabas na kapag sugal ano yan, parang ano dito kapag sinabi ng ang sugal ay legal
tuwa ka, nagiging high ka. Pero hindi mo alam, nababuhin mo pala yung napanalunan. Marami kong kakilala nag-online gambling. Lahat po sila, walang nanalo, lahat sila talo. Maraming nasira ang pamilya, maraming nasira ang buhay. Kaya kung ako sa inyo, yung mga kabataan nakikinig ngayon, huwag nyo nang simulan. At kung nasimulan na to, nag-i-enjoy ka yun, cut your losses, itigil nyo na po ang online gambling. Huwag natin tangkilikin ang mga online gambling kahit anong format, kahit anong form, kahit anong platform ng online gambling. Dahil nakakasama po ito sa ating mag-iisip. And with that, Sir Art, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong gabi at mabuhay po ang Scamwatch Philippines. Maraming salamat po. Ayan po si Sir Art Samaniego, isa pong cybersecurity analyst at co-convener po ng Scamwatch Philippines regarding nga po dyan sa paggamit sa mga influencer at mga artista para po sa pag-promote ng legal gambling o ng mga gambling games online. Ngayon naman po, dako sa oras po na 6:51 ng gabi, dako naman po tayo doon sa isang topic na nabanggit ko po kanina ay nagkaroon na po ng initial dialogue at consultation sa mga stakeholders para gumawa ng IRR, yung ano po, no, yung dyan nga po sa mga TNC o yung mga taxi network company. Makakapanayan po natin sa linya po ng komunikasyon ang kanila pong Pangulo, ang Pangulo po ng Angkas RAFRC Nation Alliance, si Sir Alan. Ayan, ni Pres Alan po, ang President and Chairman po ng Angkas RAFRC Nation Alliance. President Alan, magandang gabi po. Si Bert po ito. Magandang gabi po, Sir Bert. Alin po, Pres Alin po. Si Pres Allen. Opo. Sir, mag-ask lang po kami, ano po, kamusta po ang naging initial dialogue po together with the LTFRB at ang inyo pong halay doon nga po sa pagsasaligal ng inyo ng ano po ng mga TNC po sa ating bansa. Actually Sir Bert, na napakaganda po nung initial namin pag-usap ng pabuluan ng LTFRB sa pangunguna po ni Atty. Vigor Mendoza. Isa po sa marami po kami isinangguni sa kanila about doon sa concerns at yung mga suggestions ng aming halay. So, pinakinggan naman po nila. Good to know, nangako naman sila sa amin na lahat po ng aming mga suggestion ay kanilang pag-aralan doon sa pagbuo po ng IRR. Sir Allen, ano po specifically po yung mga napag-usapan po? Pwede po ba kayo magbigay ng ilang mga salient point po na natalakay po din sa konsultasyon? Opo sir, isa po doon sa pinakamahalagang mga napag-usapan ay yung overcapacity. Yung overcapacity kasi po kapag sobra ang riders po na pumapasok sa sistema, naghahati-hati yung booking kaya bumababa po yung kita ng mga riders. So sana po yun yung isa sa ma-regulate nila na doon nakap capacity lang sa tama lang para hindi naman po kita ng mga riders. Yung usapin po ng pamasahe sir, tsaka po yung discounts yes po. sir, isa po sa ipinakiusap namin na kagaya po sa ating mga public transportations like jeepney, buses, etc. na meron pong talagang isa na pamasahe. So ganun din po ang aming ipinakiusap sa kanila na sana magkaroon ng patas at pare-parehas na computation ng pamasahe. Dahil kalimbawa po nung may base fare kami yung tinatawag na 50 pesos and then may succeeding na 10 pesos per kilometer, sana po lahat ng player ng motorcycle taxi, yung mga kumpanya, yung maging uniform. Opo, yun po ang isa sa aming pakiusap. Regarding naman sir, natalakay din po ba yung mga posibleng mga benepisyo po ng mga driver? Ano po kaya ang naging panukala po ninyo, lalo na po yung may magkakaroon po ng employment, employer-employee relationship dito po sir, actually sir, yung ganyan, since kami naman sa part namin ay naiintindihan namin na hindi naman kami regular na empleyado ng mga kumpanya na yan. So, syempre, bawat kumpanya po, like sabi po sa Angkas, meron naman pong mga benepisyo. Like sa amin, yung hulugan yung aming yung
At isa po sa aming nilinaw doon sa talakayan na yung mga napipintong yung mga ngayon, yung mga nangyayari na recently, hindi naman tingin sa kaalawan ng lahat. Yung mga nahuhold up, napapatay, pinaparin sa aming mga hanay. So yun po yung isa sa aming sana mabigyan kami ng kaya ang pakiusap po namin talaga sa gobyerno para itong legalization ng aming hanay ay madaliin po nila para yung maproteksyonan po yung aming hanay lalo sa ganyan pong mga masasamang loob. Eh, nabigyan po ba sir ng timeline? Nagbigay po ba ang LTFRB ng timeline para doon sa paggawa po ng implementing rules and regulation? Sir, actually, yung unang dialogue po na nangyari yun, public consultation sa aming hanay, and nangako naman sila na masusundan pa ng ilang public consultations kasi hindi naman namin na-tackle lahat ng issues. So yung ibang issues na pag-uusapan pa, may mga nakatakda pa po kaming public consultation together with the LTFRB. And doon naman po sa side po ng mga consumer, ano naman po yung mga napag-usapan o mga na-suggest po ng inyong hanay para maisama po sa IRR? Siyempre sir, lahat po ng yung mga player ng motorcycle taxi, meron po yung kanya-kanya polisiya regarding po dyan sa consumer, sa rider at sa pasahero, sa rider sa pasahero. Yun nga po yung ating mungkahi sa kanila. Mas maganda po na may isang batas talaga ito para talagang alam mo yun yung kasi anytime pwede na pabago-bago. So ang kaya naman po namin yung talagang may isang batas siya para hindi na pabago, hindi na ito pagsasaligan ng motorcycle kasi matagal na po sa Pilipinas ilang taon na po ito. Wala pong walang hindi siya stable at hindi magulo sa kanya pagpatake. So yung pakiusap talaga namin. Saka maganda din po ito dahil po sa, lalo na po sa hanay ninyo, eh magkakaroon po kayo ng habol dahil syempre sa IRR, Yes, sir. may isasaad Yes, din sir. po ano yung mga penalty at mga Yes, sir. Yes, sir. pwedeng gawin ng mga ang TNC company kung sakaling lumabag sila doon sa mga mailalagay doon sa IRR. So ano din po ito, protection din po ito para po sa inyo na mga rider at para din po sa general public. Yes, sir. Yes. At ano naman po ang hinihingi niyo po no, sa inyo pong hanay? Tingin niyo ano po ang nakikita niya possible outcome nitong ginawa po conservation? Sir, unang-una, sa akin po, personally, napakaganda. Pinakinggan nila kami. Kita ko naman sa kanila na nakinig sila. And syempre, tayo ay umaasa na huwag lang yung nakinig. Sana, yung pa rin nila, yung kung ano man yung pangako nila sa amin, may sapatas, and then yung mag-operate na maayos itong motorcycle taxi. Sana hindi na tumagal. Pero ito naman po sa pabunuan. Yun po, nagsabi sila sa amin na unang hakbang pa lang ito, magtutuloy-tuloy na po hanggang sa mabalangkat nila yung IRR. Ayun naman po ang maganda at we hope po na sa mga lalong madaling panahon ay magkaroon nga po kayo ng IRR at saligan na rin kayo para Drop off lang. mga napaging paglabag yung ating mga TNC. Kayo ng habol as rider. Oo nga po, sir. With that, Sir Pras Alan, maraming salamat po sa pagpapaunang po ng panayam ngayong gabi at mabuhay po ang tulong hanay. Maraming salamat din po, Sir Bert, at mabuhay po kayo. Dito po. Yan po si Pras Alan po, ang Pangulo po at Saan po? Chairman ng ANTAS Sa kaliwa? Nation Alliance. At ating nga po nalaman yung kanila pong stand pagdating po dito sa pag-craft o yung consultation po para mag-craft na IRR po o para gawin na pong legal itong mga TNC po natin. Sa oras po na alas 7 ng gabi, susunod na po ang programang GB God Bless You. Kasama po sina Father Eric Lacandula SPD at si ating Andre Estareja. Ako po si Radyo Patrol Bert Dizon at magkarinigan at magkakentuhan po tayong susunod na episode po na La Story of the Week.
FM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pa panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng JBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 1 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Ang oras ay namin sa iyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan na galoobo at lemang sa kamara. Pambatang lagundi, Flemex. Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ni Marcos. Magsasalita sa mga alakbay ng ating pananampalataya. Layo-layo yun. Mabuting balita na kapupulutan ng aral sa biyaya sa buhay, at kanilang pagpapalaman at Yan, na-drop naman natin sila. Sobrang ano, traffic. Talo tayo pag traffic. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapalapag Diyos sa amin sa nakalipas na mga araw, may sa buhay, Lang matapang, ng komento sa kanyang content. However, meron ibang lumalabas na issue na medyo personal po at yun